Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, ito yung part 3. Ito yung part 3 po natin sa issue po na ipinupukol po kay Carla o Baby Carla. Okay? At ito nga po yung tungkol po sa sinasabing may mga taong nakakuha o may tao na nakakuha po ng kanya pong record, scholastic record sa kanila pong paaralan at nakita daw po na mayroon po itong back subject o bagsak po. Bagsak po itong si Baby Carla sa kanya pong pag-aaral at dahil dito siya po ay hindi na daw po pumapasok. Isang buwan na po mga kalingap. So ibig sabihin drop na po itong si Baby Carla. Okay? So marami po may marami na po tayong narinig na paliwanag tungkol po rito at may mga naglatag na po ng mga ebidensya na itong bintang na ito, itong paninirang puri na ito mga kalingap ay isa talagang uri ng paninira talaga. At gusto pong pabagsakin ang isang Baby Carla. Ano ba ang nagawa ng isang Carla Tupular sa inyong mga buhay at bakit kayo inis na inis at gusto niyo pong hilain pababa? So maawa naman po kayo sa bata mga kalingap. So alam po natin na itong mga mapanirang mga komento na ito ay mula po sa mga taong hindi naman na po mga bata. Mula po sa mga taong mayroon na pong hustong gulang, na karamihan po ay may mga pamilya na, may mga anak na rin po siguro pero hindi po nila iniisip o hindi po nila inaano yung damdamin. Hindi nila kinoconsider yung damdamin ng mga taong kanila pong nasisira, hindi lamang po yung taong concern, kundi pati na rin po sa pamilya po ni Baby Carla. So ngayon naman po mga kalingap ay isa pang katotohanan ang gusto po nating iparating tungkol po dito sa issue sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon, maling balita. So ito po si Kuya Jens mga kalingap ay mayroon po siyang pamangkin na nag-aaral po doon mismo sa paaralan kung saan po naka-enroll po ang ating maraming kalingap angels gaya po ni Joy Diwata, ni Baby Beyonce at itong pong si Baby Carla nga po at yung mga iba pa pong mga kalingap angels na scholars po ng kalingap. So ito ay pagpapaliwanag po ng pamangkin po ni Kuya Jens kung papaano ganun ba kadali ang pagkuha po ng scholastic record or record ng isang estudyante. So kahapon nilinaw po natin na hindi basta-basta magbibigay po ng record o paano na lamang kaya ng record ng isang tao kung hindi ka naman po ikaw ang guardian, hindi naman ikaw ang taong concern o yung mismong estudyante or hindi naman ikaw ang ang magulang o guardian, di ba mga kalingap? So dito maliwanag po yung pagpapaliwanag po ng pamangkin po ni Kuya Jens. At dito nako, itong mga 80-80 o itong mga obob na nagpapakalat po ng maling impormasyon, nako makinig kayo dito at mayroon po kayong kalalagyan. Okay, sa ginagawa po ninyong paninirang puri ay maaaring mayroon po kayong kalalagyan at hindi kayo magtatagumpay. Sa paliwanag na ito mga kalingap ay nakaligtaan po nila. Nakaligtaan po nila itong mga procedures. Okay? Yung tamang procedures kung papaano makakuha po ng records ng isang bata po. Okay? So panoorin nga natin mga kalingap. Kumusta yung school? Sa tingin mo ba, Precious, na madali bang makakuha ng, kunyari, ikaw yung grades mo, halimbawa yung grades mo, tapos ako ibang tao ako, kaya ko bang makakuha ng copy or malaman ko yung grades mo? Sa akin parang hindi kasi
nung nag-try akong magkuha yung sa akin pa lang yun na mahirap siya kasi Sariling grades mo na, Oo, mahirap kasi na kumuha. may sariling portal na yung school kaya hindi na sila nabigay ng meron na kami Portal pero portal na yun sa ilang makita mo. akin lang kasi ako lang may alam ng password tapos siya lang din makakaalam nun. Ah, Tsaka confidential din kung mabigay sila ng grades ng iba. Ngayon, Okay, so malinaw po ito mga kalingap ha. O sasabihin na naman po ng mga baser, naku po. Uy, gumawa lang po kayo ng peking tao para magpaliwanag. Pero kung peke man, kung hindi man totoo na estudyante itong kinakausap po ni Kuya Jens mga kalingap, isipin po ninyo yung paliwanag po niya. Ha? Kung totoo o hindi. Okay. So, base sa experience po ng pamangkin po ni Kuya Jens dito mga kalingap, ay hindi sila basta-basta nagbibigay ng grado. O ito mismo, siya mismo, grade na po niya yan ay hindi pa po siya binigyan. Kasi nga po daw, ano ang dahilan bakit hindi na po sila nagbibigay? Confidential po yung mga records na kagaya po ng mga grado po ng isang bata. At bukod pa doon, computerized na po. Nako po, itong mga nagpapakalat ay mga tiguwang na po siguro na ang intention lang ay manira. Nakaligtaan po nila mga kalingap na computerized na po tayo, computer age na po tayo. So lahat na ng mga records ay nakalagay na po sa database ng mga computer po ng bawat paaralan. So may portal, may application po silang pinapa-download sa bawat bata at doon po nila makikita yung kanila pong records, scholastic record at mga iba pa pong records gaya po ng tuition fees, schedule of paying the tuition fees, etc. o mga student information. Okay? So, totoo po yan. Hindi lamang po sa college nangyayari yan mga kalingap, kundi mismo rin po sa elementary, high school, junior and senior high school, ganito na rin po yung pamamaraan po ng ito na rin po yung proseso kung paano magbigay ng paano mag-keep po ng records ng bata. Confidential din po yung pagpapadala ng mga records sa mga schools na pinag-transferan po ng bata. Okay, sa elementary and high school ay meron din po tayong tinatawag na LIS. Learner Information System. So kada quarter ay ipinapasok po ni guro ang kanya pong ang mga marka ng kanya pong mga estudyante, lalo na po yung advisor, ay siya po yung nagpapasok po ng mga grado ng mga iba't ibang subject teacher kung ang school ay departmentalized. Kung ibig sabihin pag sinabing departmentalized, kung bawat subject ay hinihandle o hinahawakan po o itinuturo ng ng isang guro o ng iba-ibang guro. Okay? So at the end of every quarter, kinukuha po ni advisor yung kinakalap po niya yung mga grades sa iba't ibang subject at doon niya ipapasok ngayon sa LIS. Okay. So dati po yan ay yearly yung ginagawa. Pero ngayon meron na rin po sigurong button doon na every quarter ipinapasok po sa LIS o Learner Information System. At itong Learner Information System, nandun po yung profile. Nandun yung pupils profile para sa mga elementary, sa high school ay students profile. Anong mga nakalagay po? Yung ano nakalagay po sa profile? Nandun po yung record kung saan nagmula, saan nagkinder, kung nag-transfer ba yung batang yan. Nandun po yung kanya pong pagkakakilanlan, mga magulang, mga addresses, yung basic information na kinakailangan. Kaya nga po, meron po tayong tinatawag na Privacy Act. Hindi basta-basta nagpapadala na ngayon ng 137 or Form 137 or ito yung tinatawag natin na permanent record para sa elementary
permanent record para sa elementary and high school. Sa college naman po ay itong tinatawag nilang transcript of records. Di ba pag nag-transfer ang inyong anak sa ibang school, ay minsan nga pahirapan pa po ang pagkuha po ng papel na kayo po ay ng record po ng inyong anak at dadalhin nyo doon sa school na pinag-transferan ng bata. Kasi ngayon po ang procedure na ngayon, ang ano na ngayon ay dahil lahat na po ng school, private or public ay nandyan na po sa LIS, ang transaction na ngayon po ay nangyayari sa LIS. I-type lang po yung receiving school ang ID or anong tawag po niyan, learner's ID, yung number, may tawag po din sa number, nalimutan ko lang po mga kalingap. LRN. Okay, so itatype lang po nung school na nag-enroll, ay lalabas na din po doon ang mga records po ng bata, mga grado, mga ganyan-ganyan po. So ganito rin po ang nangyari ngayon po dito. Itong sinasabi po ng pamangkin po ni Kuya Jens, mga kalingap, na mahirap na sabihin kasi ang estudyante lamang po ang may access do sa portal kasi kanya-kanya po sila ng password. So paano ma-access ng isang tao o paano makakakuha ng ibang tao ang kopya ng grado at masabihin na bagsak po ang Baby Carla kung si Baby Carla lang naman po ang pwedeng mag-access diyan sa record na yan. Okay? So talagang malinaw po dito mga kalingap na itong tao na nagpapakalat nitong impormasyon na ito na nabagsak ang Baby Carla ay may intensyon talagang pabagsakin. At ito nga yung tanong natin kanina ay ano naman ang nagawa ng Baby Carla sa inyo at gusto po niyong pabagsakin? Inggit ba kayo na siya po ang minahal o siya po ang ipinaris kay Kalingap Jomar at ngayon po ay nakikita niyong masaya ang dalawa? Hindi niyo ba matanggap na itong dalawa ay masaya po sila sa kasalukuyan? Kaya tuloy, gusto niyong siraan itong si Baby Carla at ganon ay maaaring matulad ang Jomcar sa sinapit ng EDSI. Yun ba ang inyong intention? Hindi kayo magtatagumpay. Kasi hindi na sila nabigay nung kuya, hindi na papel ang binibigay nila yung papel. Ano na? Meron na kaming app sa cellphone na binigay, orange app ang tawag doon. Orange app na doon nyo ma-access yung grades. Ma-check kung ilan yung grades na binigay sa inyo. Pero parang yung portal nga, tama, portal. Tapos, yung sa inyo lang makikita nyo dun. Sa amin lang. Tsaka yung password nun, kami lang nakaka. Tama. Okay. Ganun kaipit na ngayon. Ay, maganda na pala kayo sa ano. Hindi na yung kagaya dati. Okay, so kung kagaya dati, nung kami po ay college, yung mga ka-age bracket ko po yun ay makakapag-relate ko sa atin. Sa college po nung araw, mga kalingap, nakikita namin po ang mga marka po namin. Bawat subject ay pagpasok pa lamang po at the beginning of the school year, ay ipinapasa po namin yung card, class card, ang tawag po doon. Ipinapasa po namin doon sa instructor or professor. At doon po niya, at the end of the semester, ay doon po niya ibinibigay na may marka na po, may pirma po siya. So, doon sa likod ay mayroon doong kung ilang test. Kung ilang test ang binigay, may prelim, may midterm, mayroong pre-final at final o 4 o yung iba naman po ay 3, mayroon lang pong prelim, midterm at final and then your final grade. Okay, so yan po yung class card. Okay, so ngayon na panahon na po sa mga ating mga Gen Z, mga Alpha ay hindi na, computer na po. Kung gusto mong makita ang iyong grado at the end of every semester, pasok ka lang po, pasok ka lang po sa portal, enter your password, and then nandun na. Doon nagsasubmit po yung mga instructors at professors ng kanila pong ng grado po ng kanila pong nahawakan sa kanila pong
iba't ibang subject na hinahawakan. No, so ano ngayon ang laban po ninyo? Ikaw na 80-80 na baser, mga ubob, ha? Mga ubob na mga baser po ni Baby Carla. O ano ngayon? Sampal sa inyong pagmumukha. Ang iyong ginagawa ay mali. Mali po yung inyo pong pinakakalat ng impormasyon. Okay, sino ngayon po ang nagmukhang ubob? Di ba? Kayo, kasi nakaligtaan po ninyo itong ganitong pamamaraan o proseso ng pagkuha po ng grado. Maliwanag na mali ang inyo pong source. Maliwanag na gawa-gawa lamang po ninyo ang kwento. Na may card. Sila ng Oo. papel na Yung index card. Wala nang ganun. wala na. So parang ngayon ay Kaya nga minsan pag nahingi kami doon na gusto namin makita ay hindi na kami nabigay, meron na kayong portal. Correct. I-download nyo na lang tapos Download na. sa teacher na to ganun. pinapadownload na lang yung app siya, app App, na tinatawag na Orange app. orange app na Ah, may ano yun, La Consolacion na logo. may, Lalako talaga lang siya. exclusive for La Consolacion College. Sabi nga namin, pero nagkikwentuhan kami kanina, imposible siya. Possible. Except na lang kung may napagsabihan tao. May napagsabihan siya O or binakapagkwentuhan, or pag kunyari nag-announce yung teacher pero kung wala naman pero siyang ang teacher ba nag-a-announce ng grades? Ay, hindi. Ngayon sa eskwelahan nyo? Pag nag-a-announce ang teacher, Okay, so ganito po yun mga kalingap. So unless, imposible daw po na makakuha ng kopya. So itong obob na ito na nagpapakalat ng maling impormasyon, wala siyang mailalatag na resibo. Kasi imposible makakuha po ng isang tao ang ganitong proseso ng records ng isang tao, ng isang estudyante. So, tanging ang bata lamang po na ang makaka-access doon. Okay? So, imposibleng makakuha. So, ngayon, bakit sinasabi na mayroong pong pruweba o mayroong silang ganitong impormasyon itong mga nagpapakalat na ito? Okay. So, unless, kung totoo na bagsak itong si Baby Carla, unless kung na may napagkwentuhan po niya na kaibigan na siya po ay nakapagsabi na nangangamba po siya, nanganganib na bumagsak po siya, o baka naman po yun na kwento ay kinagat ng mga nakarinig at sinabing bagsak nga po itong si Baby Carla. So katanungan kung ang professor or instructor ay pwede ba niyang i-announce individually yung mga marka ng kanya pong estudyante? Hindi. Meron na po ngayon mahigpit na pinapatupad po ng DepEd na Privacy Act na tinatawag po natin. Hindi kasi kung individual na i-announce mo yung marka, what is the use of having a portal or having an application kung saan doon mo ipapasok ang marka? Bakit kailangan mo pang ilabas sa in front of everybody, in front of your class, ang bawat marka ng isang estudyante? Kaya gaya nga niyan, kinakailangan doon mo lang ipasok para yung bata lamang po ang nakakaalam. Okay? So ito yung possibility na maaaring napakinggan ng mga chismosa ang kwento na ito na baka may pinagsabihan po itong si Baby Carla, pero napaka-imposible naman po siguro ito mga kalingap. Maaring makapagsabi po siya sa kanya pong mga magulang. Okay. Napalapit sa unahan. Depende sa iyo kung papasabi mo sa buong Or klase silip lang. papasilip lang. Okay. So, may posibilidad din na sa classroom pa lang, ina-announce na sinasabi na ng teacher sa estudyante yung grades niya, pero hindi announce. Hindi siya announce, parang mapalapitin lang. Or nasabi siya, yung may mga kulang mag-submit na ganyan. Para ma-comply agad, Parang pinaparinig lang, pero hindi nasabi yung isa-isa. Okay, so ina-announce for the general students, hindi in general lang, hindi specific na estudyante po ang tinutukoy. So halimbawa, yung may mga kulang pa sa proyektong ito, mag-submit nyo na po, yung output po ninyo
yung mga kulang pa po ng output, kumpletuhin niya po ninyo para kayo po ay hindi ma-incomplete sa ating subject. Kasi sa college, sa mga kalingap, kung hindi ka kumpleto ng iyo pong requirements na required ng professor or instructor, ang magiging marka mo doon ay incomplete. Pag sinabing incomplete, INC, Iglesia ni Cristo, pag sinabing INC ka, you are given a particular specific length of time to complete the requirements. Pagka na-complete mo yung requirements, saka ka lang bibigyan po ng grade at ilalagay po doon ay re-exam grade. Okay, so yan po yun ha. So kapag INC, ibig sabihin, hindi kompleto yung required papers or required projects for that particular subject. Okay, hindi failed. Okay, unless na ikaw ay nag-drop na wala man lang pasabi-sabi at wala ka lahat ng mga test. Wala ka ng halimbawa nag-drop ka ng midterm. So wala kang pre-final, wala kang final. So ibig sabihin wala kang attendance. So yun po ay makokompel yung professor or yung instructor na lagyan ka ng F. Lagyan ka ng failed, hindi incomplete kasi wala kang attendance. Okay. Lang yan. Anong ginagawa sa school nyo kapag pala? Yung tama, nabanggit mo yung pag may kailangang requirements pa na kailangang i-comply. So ano yung madalas na proseso sa inyo ng ganito? Ang nagiging doon, binibigyan pa naman ng chance ng teacher. Correct. Hindi agad binabagsak. Hindi agad Correct. binabagsak. Kukulitin ka pa niya. Pero kapag na talaga, hindi ka na mahabol or hindi ka na makontak, ginagawa na lang nilang INC or incomplete yung... Ibig sabihin, pag INC, hindi siya totally bagsak. Hindi. Pwede mo siya i-comply. Comply pa. Ka-comply mo pa siya. Pag nag-drop ka na, yun na talaga yung wala. Yun na talaga yung wala. Ay, Parang I see. ang incomplete is 5 ka na doon. Mm-mm. Yung pinakamababang So, grades. hindi agad nagbabagsak ang mga teacher. Hindi naman. Ang mga teacher sa school nila, hindi agad nagbabagsak. May mga considerations na binibigay. Okay, so malinaw po yan mga kalinga pa. So mga obob, mga 80-80 na nagpapakalat po nitong impormasyon na ito, kayo ang obob. Kayo ang obob dahil mali po yung inyo pong impormasyon. Okay, hindi nakaligtaan po ninyo nang may ganito na po yung proseso na pinagdadaanan po ng isang tao para makakuha po ng ebidensya, makakuha po ng records ng isang tao na hindi naman nyo po kakilala, hindi naman po ninyo kaano-ano. Okay? So sana lamang mga kalingap, sa paliwanag po ito ng pamangkin po ni Kuya Jens ay naliwanagan po ang bawat isa. Lalo na po itong mga nag-aalala po na supporters po ng ni Baby Carla, mali. Baliwalain na lamang po ang inyo pong naririnig tungkol po sa usaping ito at patuloy po. Mabuti nga na lamang po mga kalingap, itong si Baby Carla ay hindi tumatahimik na lamang at hindi sumasagot sa mga maling akusasyon o sa mga maling impormasyon na kumakalat laban po sa kanya. Okay? So ngayon, dahil sa pagpapakalat po ninyo, kung ma-identify kayong mga obob na nagpapakalat ng mga impormasyon na ito, may kalalagyan po kayo. This is one way of cyberbullying. Okay? So pwede kayong makasuhan sa paninirang puri na ginagawa po ninyo. Ito'y malinaw ng paninirang puri. Yung pag-yurak sa pagkatao po ng isang bata, ng estudyante na maaring maapektuhan po yung kanya pong pagkatao at masira po ang kanya pong kinabukasan, yan ang inyo pong kalalagyan. Kalaboso ang inyo pong kalalagyan. Okay? So gagawa po ng pamamaraan upang kayo po ay mahuli, upang kayo ay makilala. Marami na po ngayon pamamaraan, lalo na po itong mga IT experts. Marami pong pamamaraan kung papaano po kayo
mahuhuli. So hanggang dyan na lang muna tayo mga kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.